Ayan. So, meron tayong dalawang methods. Yung case 1 ay received by the partners yung given. By the partners yung given. At yung case 2 ay total distribution yung given. Sasagutan natin ngayon itong page 165. 165, ganyan. Kaya na, Ace, Virgil, at saka the Dios. So, yung case 1 natin, ay hindi pa pala. Ang una natin gagawin, ide-determine natin yung interest ng bawat isa. So, interest ni Ace, Virgil, at saka the Dios, and then yung total nila. Yung kay Ace, 250,000. Yung kay Virgil, kung man, 150,000 minus 25,000 is 125,000. Kay the Dios, 75,000 plus 25,000 is 100,000. Then, ilalagay natin yung total nila. Plus 250,000 is 475,000. Tapos, ilalagay natin yung change or decrease. Ayun. Ide-determine natin ngayon kung ano yung given. Kung ano ba yung, kung given ba yung cash received or yung total para malaman natin kung ano yung case na gagawin natin. So, in this case, yung cash distributed yung gagawin natin. Makukuha lang natin yun, yung binigay ni Sir Sia na cash beginning minus layab minus expenses minus plus cash realized and then minus cash withheld is equal to cash distributed. Kaya ang gagawin natin para makuha yung cash distributed, cash beginning 75,000 plus yung realized na 375,000 plus minus lahat ng liabilities minus withheld na 75,000. 150,000. So, 150,000, ayun yung magiging cash distributed natin. So, case 2 yung gagawin natin. Case 2, 250,000. I-determine natin ngayon yung change. So, 150,000. I-determine natin ngayon yung change. Kaya, 150,000 minus 475,000 is 325,000. 325,000 yun. I-divide natin to by their profit and loss ratio na 30, 50, 20. So, 325,000 times 0.5 is 162,500. Divided by 0.5 times 0.3, 97,500. Divided by 0.3 times 0.2 is 65,000. Tapos, alamin na natin ngayon kung ano yung total nila. So, kay A, meron siyang 250,000 minus 97,500, 152,500, 125,000 minus 162,500, 37,500, 100,000 minus 65,000 is 35,000. 65,000 plus 162,500, 125. Ayun. Kapag case 2 yung gamit natin, makakapag-absorb tayo. Pero pag case 1, hindi pwede. Pag naging negative to sa case 1, ibig sabihin, zero na yung makukuha ng partner na yon. Kaya dito, i-divide natin to by their profit and loss ratio. Kaya 37,500 times 3 over 5 minus 22,500 minus 37,500 minus 15,000, 37,500. Ayun, 152,500 minus 32,500 is 130,000. 0 and 10,000 minus 15,000 is 20,000.
Ibig sabihin, ayan na yung cash distributed ng bawat isa. Kaya, ang makukuha ni Ace ay 130,000. Ganun lang. Tapos, pag case 1 naman, ano siya? Halimbawa, ang given sa atin ay yung 20,000 ni D. 20,000 ni D. Ilalagay ulit natin, interest, change or decrease. Ganun ulit yung format. Kay Ace, kay Virgil, at saka D. Total. Yung interest nila, 250,000, 125,000, 100,000, and 475,000. Ito, di ba, kunwari 20,000 yung given natin. 20,000 daw yung na-receive ni D. So, dito natin yung ilalagay. 20,000. Ibig sabihin, may decrease siya na 80,000. Ito, 80,000 na to, i-divide natin sa profit and loss ratio niya na, di ba, 30, 50, 20. 30, 50, 20 yon. Kaya, 80,000 divided by 0.2 is 400,000. Then, profit and loss ratio then, 0.5, 200. And then, 200,000 divided by 0.5 times 0.3, 120,000. 250,000 minus 120,000 is 130,000. Ito, 105 minus 200,000 is 75,000. Ayan. So, kapag nag-negative to sa partner na yon, ibig sabihin, 0 na yung magiging cash distributed sa kanya. Hindi i-absorb yon pag case 1 tayo na received by partners yung given. So, ibig sabihin, ang total cash distribution niya ay 150,000. Kasi pinag-add itong dalawang ito. Ganon lang siya. Tapos, yung sunod naman na equation ni Sir ay yung, para ma-determine natin yung mga MPL, ganon. So, yung total loss minus available for CapDef, and then over MPL with others minus, plus or minus yung gain or loss from realization, minus expenses, at saka, ano pa ngayon? Minus expenses, and what else ngayon? At saka yung net profit and loss pala. Plus or minus net profit or loss. Makukuha natin yung MPL minus cash withheld, and then makukuha din natin yung NCA unsold at NCA unsold tsaka plus NCA sold is equal to total NCA. Kapag case 1 yung ginamit natin na received by the partners, itong loss na to na 400,000, dito natin ilalagay sa 400 sa total loss. So, 400,000, halimbawa yun lang ito, 400,000. Tapos, meron tayong deficiency na 75,000, diba? Minus 75,000. Yun yung MPL with others. 400,000 minus 75,000 is 325,000. Tapos, gain or loss from realization. May sinabi ba dito? Meron tayong gain or loss from realization. Book value na 425,375 yung umano. 425,000 minus 375,000. So, meron tayong loss na 50,000. Wala naman tayong expenses. Wala din naman tayong net profit or loss. So, 325,000 minus 50,000 is 275,000. Minus cash withheld natin na sinabi daw na cash withheld na 75,000. 75,000. 200,000 yung NCA na sold natin. Tapos yung NCA sold natin is
NCA sold natin ay 425,000. And then, 625 na siya. Ayun lang. Basta dito lang siya iikot. Diyan lang. Pero, kapag naman case 2 yung ginamit natin, itong makukuha natin to, nandun na agad tayo sa MPL with others. So, MPL with others agad yun. Others. Na 325,000. Tapos, plus or minus gain from realization. Plus or minus gain or loss. Tapos, ganun na din yung makukuha natin. Ito na. 325 minus 50,000. Sunod-sunod na siya. Kasi parehas lang to. And then, parehas lang yun. Ayun, ganun lang siya. Basta ito lang na to, yung itong formula natin gagamitin natin at saka ito. Tapos, sa case 1 na received by the partners, hindi tayo nag-absorb ng deficit. Yung deficit natin, inilalagay natin dito. And then, yung yung partner na may deficit, automatic zero na yung matatanggap niyang cash sa cash distribution. Sa case 2 naman, nag-absorb pa tayo sa mga partners. Tapos, yung nakuha natin dito, ayun na yung cash distribution niya. Tapos, sa case 2, agad tayo sa MPL with others na yung simula. Ganun lang yun.